Welcome mga papa. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin si Tristan Ting. Yan, Ingo. Happy New Year pala. Happy New Year din. Ka pa ng tubig. Happy New Year din, Tristan at Happy mga New listeners. Year, Tsaka Pero, Happy New Year din sa mga papa at sa mga papa to be or soon to be papa. Kasi di ba nga, itong tatayhood naman kasi, ano naman to yung kwentuhan na to, hindi lang naman to tungkol sa mga tatay. Kahit wala kayong anak, okay lang. Or kahit nanay kayo or mama kayo, okay lang yan. Kasi ano naman to kwentuhan to sa reality ng buhay may asawa, buhay ng mga tatay, pagiging adult, relationships. Pagiging adults, yan. Parang lang yan, masayang kwentuhan lang yan ng mga saya tsaka hirap namin tungkol sa pagiging adults. And siguro nagpo-focus na sa pagiging tatay. Kasi kaya para dumami naman yung nakikinig sa atin tsaka para dumami yung nagpo-follow sa atin. Kasi akala nila pang tatay lang to. Hindi, kahit wala kayong anak, pwede kayo makinig nito, makaka-relate kayo dito. Lalo na yung topic natin ngayon. Kasi nabanggit mo, nag-Happy New Year ka So, malamang yung mga New Year, yung mga new experiences yan. Oo. Kasi ito nga, sige go, sasabihin ka ba? Sige. Ikaw na mag-ano. Hindi, kasi since New Year nga, di ba, mga sinasabi ng mga iba, New Year, New Me, ganyan, di ba? Pero hindi yan yung topic natin. New Year, New Home. Ito kasi, ang magandang pag-usapan tong topic na to, yung lilipat ka ng bahay pagkatapos mong ikasal or nakatira ka pa rin sa magulang mo pero may asawa ka na. Ayun. Paano ba yun? Paano ba to? Tsaka ano bang ibig sabihin nito sa kultura ng mga Pilipino? Ako na-experience ko yan. Bali, ilang taon? Mga 5 years din yata ako nakatira sa 5 o 4 years din ako nakatira sa Malabon. Nakapisan ako dun sa sa mother-in-law ko. Ay sa mother-in-law ko tsaka father-in-law ko. Kasi walang magbabantay sa anak namin during those time. Tapos para pa kami ng ex-wife ko nag-work. Tapos actually medyo nga ako nagigilty nga ako Kasi ilang years ako nakatira sa kanila tapos naghiwalay din kami ng hiwalayan mo. Di ba? Pero siguro sa susunod, ibang topic na yan. Ibang topic na yun siguro. Gago din Di ba parang parang gago ka. Yun. Gago. Anyway. Ibang topic na yun, guys. Ako makarelate ako dyan sa topic na to kasi ako before, nung pagkatapos namin magpakasal, kasi nung kinasal kami, si Luis, meron na siyang nabiling kondo. Pero hindi pa gawa. Tapos, hindi. I-rewind ko pala. Rewind. Nung naging mag-shota kami nito ni Luis, para wag na siyang makawala, ginawa ko, sabi ko sa kanya, gusto mo doon ka na tumira sa bahay? Doon mag-live-in na tayo. So, doon na kagad kami tumira sa bahay namin. Binahay mo kagad. Ko. Binahay mo na kagad. Oo, binahay ko na kagad. Tapos nakatira kami sa magulang ko. Tapos nung kinasal kami, nung by the time na kinasal kami, hindi pa rin tapos yung kinuha niya na kondo. So, doon pa rin kami tumira sa bahay namin, sa Tandang Sora. So, kasama niya yung magulang ko. Ang nangyari nga, kasama rin yung mga kapatid. Pare, pila-pila kami sa banyo. Kasi isa lang yung banyo dun Hirap dun Kasi so yung mga kapatid ko, binahay din yung mga girlfriend nila nun. So ang dami nyo sa bahay? Sa aming kwarto. Ha? Oo. Ang dami nyo sa bahay? Oo, ang dami namin sa bahay. So pagka umaga, or kunyari, merong natatae,
Oo. Mag-aantay ka. Ang dami naming madaming may pila talaga. Tapos may isang beses, yung kwarto namin kasi nito ni Luis, nasa may hagdanan. Tapos pag binuksan mo yung bintana, makikita ka nung tao dun sa sa umakit sa hagdan, makikita ka. Okay. Since madaling araw na, tas mainit, binuksan ko yung bintana. Tas ginawa ko, sabi ko parang ang lagkit ng betlog ko Nagpupulbos ako ng itlog. Tapos yung pala, yung sister-in-law ko, umaakyat. Habang nagpupulbos ka ng... Nakita ako, nagpupulbos ng betlog. So, napasigaw din ako. Tapos siya din nagulat. Buti, malabo yung mata niya. Kaya hindi ko nakita, Tristan, kasi wala akong contacts. So, yun. So, yun yung medyo mahirap yung dynamics. Ngayon nga, pag pinag-usapan namin ni Luis, grabe, nakasurvive tayo, ang dami natin sa bahay. So, hindi ko nga ma-imagine yun eh. Na lahat kayong magkakapatid, dala nyo yung jowa nyo, kasama pa rin yung parents nyo. So, parang 8 kayo sa bahay. Tapos isa yung banyo. Oo. Kaya nangyayari, pagka naiihi kami, umiihi kami dun sa labas. Sa labas na lang kayo. Tapos bubusan na ng tubig. Bubusan ng tubig. So, ganun dati. Yun yung style nung sa amin dati. Parang sorry. Parang? Go. Parang ano? Ang lang din kasi nun, sa amin kasi nun, parang nag-uusap-usap kami magkakapatid na parang masarap yung buhay natin ito kasi may tagaluto tayo, may naglalaban ng mga damit natin. Pero, kumbaga, full-grown adults na kami, pero para lang kaming mga high school. Na nandun pa rin yung nanay namin para mag-asikaso. Para mag-asikaso. Oo. Yun yung naging pabor sa amin nun. Ganyan din kami nung yung ilang years ako nakatira sa Malabon na gigising ako or gigising kami, may pagkain na. Tapos, as in, ang gagawin ko lang is magbibihis, maliligo, magbibihis, papasok sa office. Tapos, yun, parang parang ginagawa ko lang tulugan tsaka kainan yung bahay. So, wala akong masyadong responsibility. Tapos, doon ko lang naisip na, parang, siyempre, medyo mahihiya ako kasi nasanay na ako na nasanay din ako na hindi naman kami masyadong inasika. Paano ko ba ma-word ng tama? Anyway, basta hindi naman ako nagpapasikaso. Sanay ka na independent ka. Oo, sanay ako na independent. So, yung mga labada namin, ako yung naglalaban ng damit namin. Tapos, kapag naman, kasi mid-shift ako nun eh. Ang ginagawa ko, pag maaga ako nagigising, nililinis ko yung kalat ni Sven. So, wawalis-walis sa bahay. Ayun. So, in short, nakisama ako doon sa mga tao sa loob ng bahay. Yun. Pero, ang beneficial dyan, doon ako nakaipon ng pera. Kasi, parang subsidize yun yung cost of living namin Biruin mo, ang sweldo ko doon is hindi ganong kalaki. Pero nakakaipon ako nung time na yon kasi ang share ko lang sa bahay is parang 10,000, ganon. Tapos all in na yun for 1 month na yun. Magbibigay ka lang ng 10K for a month, per month. For a month. Pati yung wife ko yata nagbibigay din ng 10K. So tig 20 kami. So parang lumalabas. Sa bubuhay kami sa 20K. Yun. Ako, dati 5K lang binibigay ko. Tagpa 5K kami ng mga kapatid ko. Dami yun naman. Tigpa 5. Oo. Kasama yung jowa nila or kayo lang kakapatid? Kami lang. Tapos, 15. Pero okay na yun. Pagka may mga kailangang pera yung nanay ko nun, numihingi lang din siya, bibigyan lang din namin. So may mga extra pa. Siguro masasabi mo na rin tagti 10K din kasi bukod dun sa regular na 5K, may may parang mga extrang hingi-hingi, extrang pabili ng ganito. So, pero kasi pag inisip mo,
Hindi ko alam ngayon sa panahon kasi ngayon kung normal pa rin ba siya sa mga pamilya sa Pilipinas. Feeling ko, Kasi normally 'di ba pagka nag-asawa ka, titira muna ikaw sa magulang mo or sa biyenan mo para kasi nga sasabihin bagong kasal lang kayo, para makapag-start kayo, para alam mo yun, para magkaroon ng makaipon, ganyan. So, yun. Pero kasi sorry. Kasi yung iba, bakit yung lighting ko? So, kasi yung iba, arte. Kasi yung iba, fina-follow talaga nila yung nasa Bible, kung Catholic kayo, may sinabi doon na kapag parang yung babae magpalayas or magpasakop ka sa asawa magpasakop ka sa asawa mo, lalaki, respetuhin mo yung asawa mo tsaka sumama ka. Tapos parang hiwalayan mo na yung iwan mo na yung magulang mo. O mga magulang mo at sumama ka na sa iyong asawa. Yun. Sabi ko sana, hiwalayan mo na yung isa mong asawa. Pero ayun, yun nga, yung sa Catholic Bible. Pero sa tingin ko, parang tradition din siguro sa atin na lahat tayo is, or sa tingin ko hanggang ngayon may mga iba ang ginagawa nila for security, lalong-lalo na yung mga Filipino-Chinese. Bibili sila lang ng isang compound na tapos doon sila magpapatayo ng bahay. As in, malaking lupa. Sabi natin, nasa 1,500 square meter. Tapos hahatiin nila yung area na yun sa tig 200 square meter para siyempre may daanan pa. So at least, isang gate lang yung papasukan nila. Tapos, mas secured sila kasi magkakalapit lang sila tapos sila lang di magkakakilala. Ganun yung sa Banawe. Pero alam mo, maganda naman yan Pero ang problema lang kasi niyan, sige, sabihin natin ganun nga, magkakasama kayo, isang compound. May maganda kasi nga yan, una nga kasi syempre, tipid pag nandun ka sa magulang mo or nandun ka sa wings ng under your parents' wings ka pa rin. Tapos may pwede pang may mag-aalaga ng anak mo. Lagi may nakabantay sa anak mo. Pero ang problema kasi dyan, parang medyo wala kayong privacy. Hindi kayo masyadong makapag-away. Oo. Dati kasi nag-aaway kami ng misis ko noon. Nag-aaway kami sa kotse. Pag wala kami sa bahay. Oo. Kasi hindi kami makapag-away sa bahay. Magkakarinigan Siyempre, pag nagsigawan kayo, maririnig ng nanay ko. O kaya, mangyayari, minsan gustong-gusto mo nang mag-away kayo. Hindi kayo makapag-away. Tapos syempre, ganun din. Pag kunyari, magsisex kayo. Oo. Hindi kayo kabulan. Parang, maririnig yung kama. May creaking noise. Tsaka siguro, hindi lang din sa sex. Kahit yung masimpleng harutan lang na magkikilitian kayo. O kaya magkukwentuhan kayo ng bastos sa matipong hawakan ko yung kung ano mang basta hawakan ko yung ano mo Ganon. Mga ganun. Hindi talaga. O kaya, tapos kunyari ako, sa case ko din, yung kunyari sa misis ko, siyempre, bahay namin yon. Parang, yung asawa mo, hindi siya makakapaglakad doon ng walang bra. Oo. Kasi di ba yung mga babae hindi nagbabra sa bahay? Oo, tuwing umaga. Or kapag matutulog na sila kasi... Hindi, maghapon. Hindi sila nagbabra maghapon. So, kailangan nakabra sila kasi nandun yung tatay mo, nandun yung mga kapatid mo. Nakakahiya. Hindi ka makakapaglakad ng naka-panty lang or naka-brief lang. Sa case ko, hindi na makakapaglakad ng naka-brief lang kasi nandun din yung mga sister-in-law ko. Magkakasama kami lahat. So, magpulbos ka pa lang Pupulbos pa nga lang ako ng singit ang ihirap So, tsaka minsan din, although sa amin ito, feeling ko napakaswerte ko lang din sa magulang ko kasi never nagkaroon ng conflict. Hindi nagkaroon ng conflict yung mga magulang ko sa
And kaming magkakapatid, hindi na kami nagkaroon ng conflict sa isa't isa. Nung magkakasama kami, kasama yung mga partners namin sa bahay. Parang magkakasundo lang lahat. Parang magkakatropa lang kami. Alam mo, yun yung ano kagandahan dyan sa sitwasyon nyo eh. Parang ako, maintindihan ko pa na hindi kayo magkakakontrahan na, I mean, yung parents mo tsaka yung mga jowa nyo at that time, hindi magkakaroon ng conflict. Pero kayo magkakapatid, feeling ko magkakaroon kayo ng conflict eh. So sa inyo, sa sitwasyon nyo, as in walang ano, walang nagreklamo na sino gumamit ng sabon ko sa singit na ginamit sa mukha. Ganon, walang ganon. Walang ganon. Ang nangyayari kasi, parang may quiet understanding na kami. Na may dala kaming sariling mga toiletries. Pag maliligo ka, dala mo yung toiletries mo. Tapos pagka hindi ka na maliligo, bit mo rin yung toiletries mo. Parang ganyan yung bed spacer namin dati. Parang bed spacer type. So minsan, kunyari, wala nang shampoo isang kapatid. Sasabihin lang sa akin, pahingin naman ako ng shampoo. O pahingin naman ganito. Walang problema. Sabihin, di muni mo na sa kwarto. Tapos ang maganda pa nun dati, kasi parang may Xbox ako nun. Mahilig kami maglaro ng mga kapatid ko, ng mga NBA, ganyan. So parang maghapon naglalaro. Parang bata pa rin kami. Maglalaro kami, NBA, maghapon. Tapos nagluluto para sa inyo? May nagluluto para sa amin. May maglilinis. Tapos may naglalaban ng mga damit namin. So sa akin, maganda yung experience ko. Ito nga, siguro ito sasabihin ko lang din to sa mga nakikinig. I-comment naman ninyo sa episode kung na-experience nyo na ba na tumira kasama yung pamilya ninyo pagkatapos ninyo magpakasal. Ako, I'm sure sa atin, sa mga kabatch natin, maraming naka-experience nito. Ano yung mga ano ba yung mga, share nyo lang kung ano yung mga na-experience nyo dun sa sitwasyon na to. Comment nyo lang yan sa sa episode comment nito. section sa episode sa Spotify. Or sa Spotify. Reddit. Meron na tayong Reddit. May Reddit sa yung Reddit page natin is our Tatayhood Podcast. Yan, i-comment niyo yan sa Reddit or dito rin sa episode na to. So, para magkaroon ng interaction naman yung yung podcast. Pero maganda yung yung punto na sinabi mo na parang ang ganda Ang ganda ng sitwasyon pag nakapisan ka eh. Pero siyempre, hindi naman forever yun, di ba? Yung ganong sitwasyon. Siyempre, dapat kailangan din natin bumukod. Oo. So, ayun nga. Nung pandemic, bumukod kami. Kasi, naisip ko, naka-work from home naman kami Wait kami kailangan, hindi, nothing against sa in-laws ko. Sobrang grateful ko sa kanila. But still, iniwalay ko pa rin yung anak nila. Pero ibang usapan na muna yan. I-park natin yan. Pero ayun nga, bumukod kami knowing in my head na mapapagastos ako dito kasi bibili kami ng mga gamit, bibili kami ng ref, bibili kami ng stove, maski yung bombilya ng ilaw, bibili namin. Yung maski yung asin bibili namin, yung gano'n, yung asin sobrang, kapag bagong lipat ka, lahat bibilin mo depende sa ano ba yung workflow nyo or paano ba kayong gumalaw sa pang-araw-araw. So nitong pandemic lang pala kayo bumukod? So nung sinasabi mo dati nung sa Machong Chismisa na nung nasa Malabon kayo, nandito kami sa taas, nandun pala kayo nun sa in-laws mo nun? Ay, nung sinabi ko nasa taas kami, nung pandemic, nung 2020 pala, nakabukod na kami nun. Pero earlier, nung kinasal ko at before ng pandemic, nasa in-laws ako nun. So beyond 2020, bukod na kami nun. Doon na kayo bumukod nitong 2020 lang. Okay. Pero ito maganda, isipin mo, nabanggit mo nga yan na parang lahat iisipin mo, lahat pati kailangan bills. mong bilhin.
O pati yung bills, lahat. Pero ang maganda kasi dyan, pag bumukod na kayo, nagkakaroon kayo ng independence bilang mag-asawa. Na yung lahat ng desisyon kayo, kahit ano bang pwesto ng kung gusto mong ipwesto yung stove ninyo sa banyo, okay lang. Kasi dalawa kayo magdidesisyon yan. Wala kayong ibang iintindihin na stakeholders sa pagde-decide ninyo ng buhay ninyo. Basta limited lang siyempre sa bahay nyo. Ayun, pero ano nga din yun eh. Tawag doon, kasi nung bumukod kami, siyempre, yung ako, hindi naman ako taga doon eh. Kahit yung, sorry, nagba-buffer ako kasi hindi ko alam kung kailangan ko sabihin yun eh. Pero pero yung dahil hindi nga familiar sa place, kailangan ko malaman kung saan ba pwedeng bumili ng LPG, saan ba pwedeng bumili ng mineral water, as in yung yung mga tindahan na malapit na kumbaga necessity ko, yung mga drugstore, palengke, yung mga ganung maliit na bagay na before nung nakapisan pa ako sa biyanan ko, hindi ko na iniisip yun, basta mag-aabot na lang ako ng pera. Kaya doon ko lang na-appreciate yung yung mga full-time nanay or yung mga mga housekeeper or yung mga basta yung mga nagmamanage ng household na parang complicated din pala in a way kasi kailangan mong maging organized eh. Kailangan on time yung yung pagbayad sa bills para hindi ka maputulan, yung pagkapakabit sa internet, yung tubig. Basta ang dami pa pala nakaka-stress. Dahil din sa mga sinabi mo na yan, sasabihin ko pa yung isa pang positive ng pagiging pagbukod ninyo sa pagbukod ninyo. Siyempre, nakabuo ka ng sarili niyong sistema sa bahay ninyo. Meron ka ng sariling sistema. Kailan mo babayaran to? Kailan ako bibili ng gasol? Tapos, isa pa, magkakaroon kayo ng mas maayos na communication ng asawa mo. Kasi, parang mas matututo kang mag-handle ng mga issues ng kayo lang. Yung walang makikialam. Kaya tignan mo tuloy, inayos mo yung issues ninyo. Kayo lang. Ayos na ayos ka eh. Kasi kasi nga diba, na-mention ko nga, hindi ako taga Malabon. Pero ako so hindi ko alam kung saan yung mga bilihan ng mga bagay-bagay. Pero yung misis ko, taga Malabon, pero di din niya alam kung saan mga bilihan ng mga bagay-bagay. So, medyo nag-grow naman ako na nalaman ko kung mga bilihan. Ako nag-grow. Maganda yan maganda. Pero ako, bibigyan ko example din kasi nung lumipat kami ng Australia. Pagdating ko dito, wala akong alam eh. Hindi ko alam paano yung mga gasol. Hindi ko nga alam paano magpaggasolina eh. So, di ba linya lang dyan? Yun nga. Recently ko na lang nalaman na ganun pala. Merong linya. So, hindi ko alam na ganun pala. Na kailangan i-apply mo yun. Merong line na babayaran mo monthly. So, wala. Hindi alam. Parang, kasi first world nga pala, no? Sa atin kasi, yung retail eh. Bibili ka ng tangke, di ba? Mga tangke-tangke. Pero meron din dito noon yung mga tangke. Yung LPG. Meron ding LPG. Meron pero din ba? Yung kinakabit naman yun sa mga pang-barbecue. Doon lang. Okay. So, yun, pwede pala may mga ganun. Iba, lang, siguro, maganda lang din na bumubuod ka rin. Kasi nga, yun nga, nagkakaroon ka natututo kang lumipad sa sarili mong pakpak. Tsaka nagkakaroon ka ng accomplishment na sa pagtayo ng sarili mong bahay. Tapos, mas magiging magkakilala kayo ng asawa mo. Sa sobrang parang, sabi ka, so magkakilala kami ng asawa ko.
Na-realize namin na magpapatayan kami pag patuloy pa namin yung... Di ba? So, nangyayari, hindi ninyo nakikita yung... Ewan ko kasi mangyayari parang may filter pa din eh. Kung kasama ninyo yung pamilya nyo, kunyari pamilya mo or pamilya niya, may filter pa rin kayo sa isa't isa eh. Tapos, ang dami ninyo mga pinagpapaliban lang na mga samaan ng loob, di kayo makapag-usap. Parang, at least na-sort out, di ba? Oo, tama. Tama yan. Sobrang sorted out. Ako, eto, bibigyan ko lang na example siguro. Sa amin kasi, nung bumukod na kami nga, nung finally bumukod na kami, parang mas nakatulong yun sa amin dalawa ni Luis na parang mas naging kami. Yung pag ako mas natuto ko na yung kung paano kung saan ko pa dadalhin yung kotse pagka nasira. Natutuhan ko kung paano yung sa mga bahay, yung mga konting kumpuni sa bahay. Maging handyman ka. Ganun. Medyo naging handyman ako ng konti. Pero mas naging handyman si Luis. Yun. So, ako na marunong ka naman magluto eh. So, tas yung pagluluto, mas natuto ko magluto. Yun. Pero, ayun nga, buti may ganyan kayong hatian ng mga chores. Kasi at least yan, nakakita nyo yung dynamics bilang mag-asawa. Kasi, hindi naman sa pag-arrant kasi yung dynamics namin nung ex-wife ko is magtrabaho siya, the rest ako na bahala. So, at least sa inyo is medyo sa tingin ko fair trade para sa siguro akin. Ang nangyayari kasi siguro sa amin, medyo masishift tayo ng konti. Siguro ang nangyayari sa amin is more on kung ano yung kahinaan ng isa, yung isa na lang yung nagpupuno. Parang kunyari ako, hindi ako masyadong magaling sa pagiging handyman. Si Luis, magaling siyang mag-figure out ng mga ganyan eh. Siya nang gumagawa. Tapos ako naman, ako yung mas magaling magluto. Hindi ako natatakot mamalengke. Tsaka ito pa, natutunan kong mamalengke talaga ng yung kung paano, yung mga cut ng mga baboy. Pag bumili ka ng mga kasim, mga ganyan. Hindi ko naman alam dati kung saan ka bibili ng mga gulay. Natutunan ko rin yung lahat. So, ayun, ako yung gumagawa nun. Si Luis, hindi niya alam yun eh. So, parang nagkakaroon lang ng balance siguro. Ay, maganda talaga yung may balance. Nag-stay pa rin sa relationship pag may balance eh. Pero so anyway, nagkakilan lang kayo. Pero ito, sa mga listeners, isa na namang tanong para sa inyo. Ano yung sa mga bagong lipat dyan? Baka pwede nyo naman i-share kung ano ba yung naging challenge nyo sa paglilipat. Halimbawa ako, yung challenge ko nung paglilipat is literal na makahanap ng ingay ng anak ko. Makahanap ng truck na rerentahin para makadala ng gamit. Yun. Wala nga kayong gamit Hindi, wala akong gamit. Ako yung walang gamit. Yung wife ko, siya yung may gamit. Kaya nung naghiwalay kami, totally blanco tong bahay. Totally blanco. Oo nga pala. Oo nga, i-comment ninyo yan kung ano yung mga naging challenges ninyo nung nag-move out kayo sa parents ninyo. Ako nung challenge yun nung naghiwalay kayo ng misis nyo. Si Jingo, yung challenge siya, naghiwalay sila. Tayo, paano wala akong ref? Wala akong ref for ilang buwan yun. Oo nga, tas yung gamit mo ba dati, di ba yung gasolito? Oo, ilang taon na akong nakagasolito ngayon lang. Gasolito pa rin ba yung gamit mo ngayon? Hindi na, may
May oven na din sa akin. Tsaka may sopa ka ba? Wala May sofa naman wala ako. rin yung sopa mo, di ba? May sofa ako, yun nga lang. May sofa lang ako, pero sa harap ng sofa, pader lang, wala pang TV. Ito lang yung TV ko yun sa kwarto. So, medyo may konting kulang pa rin, pero at least better na kaysa nung dati. Kaysa dati. Siguro yung mga hindi ko masasabi kasi karamihan ng mga tao, pag nagiging challenge nila, pagka silang dalawa na lang, yung pagbabudget. Kung sino yung maghahawak ng pera. Oo. Ako kasi, hindi ko naging challenge yung pagbabudget. Tsaka hindi rin namin naging challenge ni Luis hindi kami nagkaroon ng issue ni Luis pagdating sa pera. Kasi, okay. automatic agad. Sinabi ko na sa kanya, mag-boyfriend pa lang kami. Sinabi ko na sa kanya, yung pera ko, hawakan mo na. Yung ATM ko, ikaw na bahala dyan. Bigyan mo na lang ako ng pera. So, hanggang ngayon, ganun yung naging sistema namin. Kasi nga, kung napakinggan ninyo yung sa dating episode, yung gines ni Ingo si Luis, nakwento doon ni Luis na pagka nakahawa ako ng malaking pera, kunyari meron akong bonus na 40,000, yung 39,000 doon, uubusin ko na yun. Isang upuan So, wala akong kurap-kurap. Parang hindi man na ako mag-flinch nun. Pag nahawak na ako ng malaking pera, hindi daw ako nag-flinch. Ginagastos ko na kagad pag meron akong gustong bilhin. Allergic kasi si Tristan sa pera kaya gusto niyang i-dispose. Sabi tsaka ito hindi ako maraming pera. Pag minsan lang ako makahawak ng malaking pera, tapos gagawin ko, gagastusin ko na kagad. So parang ako, medyo naging self-aware din ako na ganun ako. So, hindi namin naging issue yun kasi nga, parang ako tinanggap ko na sa sarili ko na ako nga magastos akong tao. Tsaka hindi ako magaling sa pera. So, ibibigay ko na yung pera dun sa magaling humawak ng pera para masagip yung buhay ko. So, nasa kanya yung ATM ko. Maski ngayon, yung sweldo ko, minsan nga hindi ko nga alam na sumweldo na ako Sabihin niya, sumweldo ka na. Okay. Yun lang, ganun lang. Tas, kung may kailangan ako, humihingi lang ako. So, yun. Pero ang naging challenge namin ng pag-move out is yung reaction ng nanay ko. Kasi ako, sa pakiramdam ko nun, ayokong masaktan yung feelings ng nanay ko Pero, syempre, kailangan ko rin isaalang-alang yung feelings ng asawa ko. Kasi syempre, yung misis ko, hindi rin siya makakilos dun sa bahay namin So, in-acknowledge ko naman yun na parang, ang tinatanong nga ng nanay ko nun, ba't may problema ba sa amin? Kasi maayos naman yung pakikisama. Ang ano ko lang nun, sabi ko, syempre gusto naman namin medyo, may privacy kami, tsaka mas makakakilos, gento. So, yun yung pinakamahirap sa akin kasi lalo na nagbahakot ako ng gamit. Nakita ko umiiyak yung nanay ko Kasi ayaw nung nanay ko na umalis kami. Kasi nandun na rin si Rigo, may anak na kami, nandun yung apo niya. So feeling niya, mapapalayo kami. Kaya sabi ko, sino titira dun sa binili na condo nito ni Luis? So dun na muna kami. So nangyari, nag-move out kami. Tapos, after ilang buwan, nag-move out ulit kami doon sa condo, bumalik ulit kami sa bahay namin. Bakit? Hindi ko matandaan kung bakit hindi. Para may mag-alaga ng bata. Okay. Pero tas ganun ulit. After nung nakuha kami ng yaya ulit, nag-move out kami. Bumalik ulit kami doon sa condo. Parang nakadalawang move out kami doon sa bahay namin. Tas yun nga, parang 2 beses nasaktan yung nanay ko na parang aalis kayo. Gento. So ako lagi ko nang sinasabi no na, hindi, dadalaw kami dyan every Sunday, blah, 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 blah. So, yun lang yung naging challenge sa akin. Yun yata yung yung isa din sa mga sort of compromise sa mga old school na traditional parents. Kasi yung na-mention mo na parang kapag umalis kayo dun sa biyenan nyo, may question na, ba't kayo umalis? May problema ba?
May nagtanong din sa akin yan eh. Yung host ng Macho Chismisan eh. Kung nag-away ba kami ng biyanan ko. Sabi ko, hindi. Wala naman kaming pinagawayan. Ano to lang talaga. May opportunity na talagang lumipat dahil nga pandemic. Pero tinanong ka ni Makoy? Oo, tinanong ko ni Makoy pare. Tapos, pero tinapat ko siya. Sabi ko sa kanya, actually, okay nga dito sa ex-wife ko. Kasi nga, madali yung buhay eh. Tapos subsidized pa yung yung gastos namin. Basta, yung sinabi kong benefits kanina. Pero talagang, kailangan mong lumipat talaga eh. Tapos, ang compromise na lang, edi every week, binabalik ko na lang yung yung andun kami sa sa every weekend andun kami sa every weekend. In-laws para makita nila yung apo niya, yung anak nila na kahit 2 kilometers lang naman yung layo sa bahay. Ganun. Malapit lang. Alam ba, lumipat nga yung ex-wife ko dito sa Bulacan, do sa bahay pa ng magulang ko Bago siya lumipat, umiyak pa. Naiyak pa. Tapos sabi ko, ba ka umiiyak? Sa Sunday, sa Sabado, babalik ka din naman dito eh. Ayun. Anyway. Hindi, actually ako, ganun din yung naramdaman ko. Hindi naman ako umiyak, pero alam mo yung nalungkot din ako na aalis na ako sa poder ng magulang ko. Pero, naramdaman ko naman na parang dapat kasing umalis na ako eh. Kaya nga sabi ko, di ba, yun yung naging challenge sa akin. Kasi yung mga chores, yung pag-manage ng chores sa bahay, responsibility sa bahay, yung pagbuo ng sistema ninyo na teamwork sa bahay, hindi naging challenge sa akin yun. Pinaka naging challenge sa akin yung pag-move out sa bahay. Kasi emotionally, attached ako sa parents ko eh. Lalo na sa nanay ko eh. Na walang tsaka wala talagang issue. As in, walang issue. Ang ang mahirap lang din nga. Siyempre, ito lagi ko tong sinasabi na sa isang palasyo, dapat isa lang yung hari, tsaka isa lang yung reyna. Kasi pag nakatira kayo sa bahay ng magulang mo, ang magdidesisyon pa rin dyan, yung magulang mo. Kasi bahay nila yun eh. Kahit na ba kayo yung nagbabayad dyan eh. Kahit kayo yung nagbabayad ng rent, kayo yung sumusuporta sa magulang mo. At the end of the day, yung final say pa rin kung paano pagpapatakbo ng bahay or yung sistema ng bahay or nung quote-unquote palasyo, yung magulang mo pa rin. Kayo, hindi kayo masusunod. Kumbaga, hindi ninyo magagawa kung ano yung gusto ninyo. So, kaya umalis pa rin kami. Kaya ganun. Tsaka naisip ko, mas maganda na rin na umalis. Yun nga, dadalaw naman every weekend. So, yun. Ito pala, tatanong ulit ako sa mga, sige, go, Ingo. Sige, tanong mo muna para malaman natin kung saan tayo sa topic. Hindi. Natanong mo na pala to. Yung ano ba yung pinakamalaking challenge nila sa paglipat? Ito. Natanong mo na to, di ba? Natanong ko na yan. Comment ninyo yung sa mga nakikinig, comment lang ninyo yan. Ano ba yung mga challenges ninyo? Tsaka, yun nga, tulad ako, naging challenge ko yung emotional attachment ko sa magulang ko. Si Ingo, yung paghahanap ng truck. Kasi alis na ako eh. Kasi alis na siya. Hindi, kasi siguro baka nga alis ka na. Kasi syempre, hindi mo yun magulang eh. Siguro si Luis ganun din yung pakiramdam nung nakatira sa amin. Alis na talaga siya. Kasi, mabait naman sila, wala namang problema. Pero syempre hindi ako komportable. Kumbaga hindi sila yung parents ko. Hindi ko naman to bahay. Hindi akin to. Ako kasi, komportable ko dun eh. Bahay ko yun. Pwede kong utusan yung tatay ko. Pwede kong utusan yung nanay ko. Nagpaparehistro nga dati ng kotse ko, tatay ko eh. Saya naman. Siya lang yung gumagawa lahat nun. So, nung lumalis kami, ako na yung gumawa. Hindi ko na maiasa sa kanya.
Pati maintenance ng kotse ko, ang nagme-maintain yung tatay ko. So, kaya pati yung car wash, lahat. So, kaya ako, maano rin ako nun parang, shit, grabe naman. Wala, kailangan nag-asawa ka na tama naman yung sabi sa Bible na sinabi mo nga, di ba, na pag nag-asawa ka na, dapat umaalis ka na sa magulang mo. Dapat sumama ka na sa asawa mo. Tsaka for the benefit of your, of your partner, kung ang partner mo is lalaki or babae, for their own benefit yan, na dapat kayong dalawa nang talaga yung nagpapatakbo ng buhay nyo. Hindi yung magulang nyo. Oo. Tsaka, ayun nga, buti na-mention mo yung mga suporta na binigay ng magulang mo nung habang doon pa kayo nakatira sa kanila. At siyempre, ako naman, nagpapasalamat din ako sa mga in-laws ko dahil sa pagbigay nilang suporta sa amin for the past ilang years din yun. At nakaipon kami. Nakaipon pala ako para magpaayos. Yan, nasaan pa tayo? Hindi, yung sakto, yung sa nakaipon ka na, paano yung since lilipat ka na, paano ba yung paano yung paghahanda mo sa paglipat? Ayun, ito, sa mga maglilipat, tapos meron na kayong mga gamit. Sukatin nyo yung floor area. Ang pinaka-best friend nyo talaga is yung measuring tape. Sukatin yung floor area, sukatin nyo yung furniture na ilalagay nyo para alam nyo kung magkakasya. Tapos, siyempre, dapat within your budget. Kami kung dapat within your budget, within your means pa rin. Kasi, hirap na Ito, medyo din yung sa amin yung paano ko bang maganda. Ito nga ito talaga sa totoo lang, yung pagdating sa mga pagpaplano-plano. Oo. Wala akong masyadong ginawa Ang nagpaplano kasi talaga si Luis Kaya nga trabaho niya is planner So, na-enjoy niya yun? I mean, na-enjoy niya yun. Yung logistic, lahat. Pati yung mga expenses, siya rin lahat yan. Meron kaming Excel ng mga expenses dati. Nagpapaka-stress siya nung lahat nung mga ganun. Ako kasi ayoko nakikita Napapagod ako Tas nahawakan ko na siya. Hindi na rin siya ganun. so yun. Nahirapan kami nung hindi naman nahirapan, pero nung lumipat kami, hindi, parang hindi ko alam ang masasabi ko lang talaga, nahirapan lang ako yung pagpapaalam unti-unti sa sa magulang mo. Sa magulang ko. Si Luis kasi wala, hindi naman Kumbaga, alam na kaagad, okay na kaagad siya Wala nang eche-breche So, meron na kagad kaming mga budget para sa mortgage, sa utilities, tas yung mga daily expenses. May budget na kami kaagad nun yung transition lang yung mahirap para yung mahirap yung time na yun. Actually, time na yun. Kami kasi magka-live-in na din kami before, pero kasama naman namin yung bunso niyang kapatid. So, matagal din kami nag-stay sa Makati. Mas nag-budget kami nung hindi pa magjowa pa kami kaysa nung siguro dahil siguro na-train na kami nung time na yon na alam na namin kung magkano yung iba-budget para sa pagkain namin, for the food. So parang yun yung pinaka-training namin nung magjowa pa lang kami na live-in. Ito, may nag-comment dito sa live stream natin. Si Raymart Katapang. Ako nakatira sa pamilya ng asawa ko, pero yung asawa ko hindi nila kasundo. Kaya need talagang bumukod. Sila yung nagka-issue, yung asawa niya sa parents niya. Hindi siya nagka-issue sa biyanan niya. Ang nagka-issue yung
yung asawa niya mismo sa sa mismong sa mismong nanay tatay niya. Siguro kasi nga ganun nga talaga eh. Kasi nga kailangan ninyong siguro baka sa case nito siguro nakikialam yung magulang kung ano yung diskarte nila. Tas si asawa, si Mrs. ni Raymart gusto ng magkaroon ng sariling desisyon, sariling sistema. Ayaw yung sistema sa bahay nila. So Ingo, naisip ko pala bigla. Ito, babalik ko lang ulit. Sabi mo, nung magka-live-in kayo, kasama nyo pala yung bunsong kapatid niya ng ex mo. Baka kaya dati din, hindi rin kayo nakakapag-away ng totoo. Kasi filtered din eh. Kumbaga parang kasama nyo pa rin, may ibang tao pa rin kayong kasama sa bahay. Hindi naman. Kasi, hindi naman siguro. Kasi, ang nangyayari, susunduin ko siya sa office, tapos sa labas pa lang, halimbawa lang kung mag-aaway kami, sa labas pa lang nag-aaway na kami, tapos kung nasa bahay na kami, kadalasan, nauna kami pa rin umuwi sa sa kapatid niya eh. So pwede pa kayo mag-away? Oo, pwede may mag-away ulit. Yun. Kaya naalala ko nga tuloy eh. Sorry, alam ko na tapos na tayo dun sa part na yun na disadvantages. Pero naalala ko nag-sex yata kami nung ex-wife ko noon, nung magjowa pa lang kami. Tapos biglang dumating yung kapatid niya. Same kwarto lang kami nag-i-stay. One bedroom apartment lang eh. Ay, shit, tayo na. So totoo yung nangyari na akala ko sa sine lang yung nangyayari, yung nakahubad yung sa lawal tapos nakatakip lang ng kumot yun. Ganun nangyari sa akin. So, nakatakip lang ng kumot. Ano ba yung kapatid niya, lalaki o babae? Lalaki. Lalaki naman pala, okay lang. Pucha. Pero ito, siguro yung sa natin siguro sa closing siguro natin dito. So pagka siguro ito tanong na lang ni siguro to eh. Kasi minsan pag umalis nga kayo, kasi kanina nabanggit natin, 'di ba? Na bakit kayo umalis dun sa biyanan mo? Dahil ba may issue? Dahil ba may ginto? Kahit sabihin mo kasing wala, at the back of their head, sasabihin din nila, hindi, baka meron silang hindi nagustuhan. Or baka may issue yan. May issue yan. Ayaw lang sabihin, gento. Siguro, ang tanong ko dito siguro is, paano ba nating ma-maintain na matibay yung relasyon pa rin natin sa pamilya natin, yung sa pinanggalingan nating pamilya, kahit na lumipat na tayo, na para at least hindi tayo nagkakaroon ng issue. Ayun, katulad ng nung na-mention mo kanina, parang every week naman pipupuntahan or bibisita pa rin pag may mga birthdays, bibisita pa rin. At least may communication pa rin. Sa tingin ko, yun yung pinaka-minimum. Ito, dun sa dati naming bahay, nung lumipat kami, nagpakabit talaga ako ng landline. Kasi nanay ko hindi marunong mag-cellphone. Okay. So, nagpakabit talaga ako ng landline. Tapos may landline kasi kami sa bahay. Yung nanay ko, mahilig mag-telebabad eh. Yung landline nyo, hindi naman yung rotary? Hindi pa. Hindi na. Dipindot na. Dipindot. Akala umiikot pa eh. So, nagpakabit ako ng landline sa bahay namin. Tapos, araw-araw, magkausap kami ng nanay ko. Almost mga 1 hour kami mag-usap araw-araw. Kinukwento ko lang ano yung nangyari sa araw ko. Tas siya din ganun. Kumbaga, telebabad din kami ng nanay ko araw-araw. So, doon ako bumabawi. Na laging tumatawag yung nanay ko sa bahay. Pagka may tanong, may mga ngamusta, ganun. So, pinaramdam ko pa rin na kahit lumipat ako ng bahay, nandito pa rin naman ako. Diyos ko, tatawag lang naman eh. Yes. Isang dial. I'm just one dial away. One call away. Yun yung ko lang. Tsaka, kagaya ng sinabi mo kanina, Ingo, yung nagpapakita ka pa rin naman ng appreciation doon sa mga in-laws mo eh. Oo naman. Hanggang ngayon nga, nagpapakita ka ng appreciation. Sobrang appreciated naman. Wala yung... So, sobrang appreciation nga ang pinapakita mo eh. So,
ano pa din. Kumbaga, siguro yun lang naman, simple lang naman eh. Tsaka, minsan din kasi pag magkakasama kayo, kagaya nga nitong sabi nga nito ni Raymart, siguro sa tagal nilang magkakasama nung pamilya nung asawa niya sa bahay, yung mismong asawa na niya yung na bad trip sa sarili niya magulang. Kasi minsan, hindi, mas maganda talaga, bumubukod ka eh. Pero yun nga, respeto lang natin lagi yung yung kung ano yung culture ng pamilya mo or yung values ng pamilya mo, tsaka yung tradition ninyo. Pagka may mga okasyon, punta lang kayo. Kasi yung mga magulang naman natin, yung time lang naman yung gusto niyan eh. So, yun. Yun naman yung especially ngayon. I mean, especially sa sitwasyon nila ngayon na siyempre matanda na sila. Wala na silang kailangan pang bagay. Kumbaga, oras na lang talaga yung yung marami sa kanila kasi retired na sila, malaki na kayo. So, ayun, yung appreciation na talaga. Tsaka talagang sincerely, hindi lang halata dahil sa mga nangyari. Na-appreciate ko talaga yun, yung mga in-laws ko. Kahit may mga times na hindi kami nagkakasundo sa mga ibang bagay. Pero the mere fact na sila yung nagsuporta sa amin nung nag-start pa lang kami. Especially doon sa anak namin. So talagang appreciated yun. Pero hindi ko pa rin babalikan yung hindi yun ibig sabihin ng babalikan kami ng wife ko Pwede naman hindi mo na sinabi yan ayun. Pero ito, speaking of mga babalikan, tingin mo, yung dapat, tinatry kong isegue eh. Ayun, maganda yan. Speaking of babalik-balikan, ito babalik-balikan mo lagi, Ingo. Ano yan? Siyempre, ano ba? Origins MNL. Ako DNA. Binabalik-balikan natin yan every week. Lagi natin yan binabanggit dito. Yung Origins MNL, yung kape nila. Oo, kape nila. Origins MNL na available sa Lazada. Sa Lazada Shopee lang. Tsaka Shopee ba? Wala kasi akong Lazada kaya hindi ko wala kasi akong Shopee kaya hindi ko po binabanggit eh. Pero ayun, available sila sa parehong platform. Tsaka meron silang 15,000 pesos a kilo na na coffee. So, alam mo, di ba yan yung binro ni Vince nung nagpa-event sila? Sa Commune. Kaya Commune Marketing something. Basta check nyo rin sa Instagram. Commune Media. Media, yan. Commune Media. Magpapa-event yan. Kung gusto ninyo, lang yan, follow ninyo sila at commune.media. Lalagay namin yan dito sa episode, yung link ng follow nyo sila. Nag-ano sila yung coffee party, tas may mga DJ, ganyan. Tapos coffee, party. Lalo-lalo na sa mga edad natin ngayon, kailangan natin kung mag-party tayo, dapat may araw pa. Tsaka dahil hindi na yung mga hindi na yung mga inom-inom. Inom na lang. Hindi na mo. Kape-kape na lang. Pero dahil nga sa edad natin, kailangan din natin panatilihin yung youthful glow natin. Kaya looking forward ako kay Tristan na pumunta dito, bumalik ulit ng Pilipinas para makasama na ako sa pagbalik sa DNA Dermatology. Magdi-DNA ba tayo pag uwi ko? Pwede, sige. Punta tayo dyan kay Doc Mo. Kahit na alam ko, si Doc Mo hindi na nakikinig sa atin yung hayop na yan eh. Hindi na ba nakikinig? Oo, gago yan eh. Hindi. Pero puntahan natin yan, si DNA Dermatology. Singgaling pero di sing mahal. Tsaka syempre yun nga, yung isa pa natin yung kaibigan, yung ketorific.ph na available sa Facebook at sa Grab. Pwede kayo magpa-deliver niya kung nagkikito diet kayo. So, yun lang. Ano ba? Ayun, tsaka kung nagustuhan niyo yung mga episode namin, i-follow niyo naman kami sa Spotify, tsaka
i-share nyo din kami sa mga kaibigan nyo. At kung makakita nyo sa charts namin, nasa top 200 podcast kami. Kaya, ayun, maganda. Siguro, yun na yung proof na, hindi, yun yung proof na, sa tingin ko maganda naman siguro yung content natin. Top 117 na tayo sa top 117. Sa Pilipinas Nakita ko top 117 huli kong na-check. So, ano yan, pakinggan ninyo kami. Yan nga, kung nagustuhan ninyo, follow nyo kami, tsaka share nyo kami sa mga kakilala ninyo. Yun. Tapos, kung may mga comments kayo tungkol sa episode na to, mag-comment lang kayo sa Spotify. Tapos, kung mas marami pa kayong comment, kung gusto niyo kaming maka-interact, comment kayo sa Reddit. So, sumasagot lagi dyan si Ingo sa Reddit. Well, ako din, sumasagot din ako dyan sa Reddit. So, ayun. Tsaka kung gusto pala kami supportahan directly, punta lang kayo sa patreon.com/papapatreon. Yan. Siyempre, ano lang natin. Ayun, closing. Oo, siyempre nag-closing tayo. Salamat mga papa. Salamat mga papa.